Magandang araw mga ka-EDOX at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang yung home ng channel at hanapin ang store. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. O di kaya i-click more sa description at makita mo na ang mga produkto. Kaya tara na. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Mga SK leaders, ang inyong serbisyo sa sangguniang kabataan ay hindi lang basta karanasan. Ngayon, ito ay maaari ng maging daan tungo sa tunay na karera sa gobyerno. Ayon sa bagong inilabas ng Civil Service Commission, sa ilalim ng Resolution No. 250-52, ipinagkakaloob na ngayon ang Sangguniang Kabataan Official Eligibility o SCOE. Ito ay isang opisyal na civil service eligibility na ibinibigay sa mga kwalipikadong SK officials bilang pagkilala sa kanilang tatag, malasakit at aktibong paglilingkod sa komunidad. Ang SCOE ay maaring gamitin sa pag-apply ng mga first-level positions sa government service gaya ng administrative aid, clerk, encoder o iba pang entry-level na posisyon sa mga tanggapan ng gobyerno. Ngayon, paano ka nga ba magiging kwalipikado sa SCOE? Una, dapat ay nakakapagsilbi ka ng buong 3 taon bilang SK official o katumbas nito nang walang anumang kaso, suspension o abandonment ng tungkulin. Pangalawa, dapat ay nagsilbi ka sa ilalim ng Republic Act No. 768 o ang tinatawag na Sangguniang Kabataan Reform Act. Pangatlo, sakop din nito ang mga SK officials mula sa 2018 hanggang 2022 na nakatapos ng buong termino, pati na rin ang mga SK secretaries at treasurers na naitalaga ng tama. Ngunit tandaan, ang mga SK chairperson ay hindi saklaw ng SCOE dahil sila ay kwalipikado naman sa barangay official eligibility. At higit sa lahat, dapat ay wala kang kamag-anak hanggang sa ikalawang antas ng pagkakamag-anak, consanguinity affinity, sa sinumang kasalukuyang halal na opisyal sa inyong lokalidad. Ito ay para maiwasan ang nepotismo at panatilihin ang integridad ng proseso. Kapag kwalipikado ka, narito naman ang mga pangunahing dokumentong dapat mong ihanda. Application form mula sa CSC, 3 passport-sized ID pictures, isang valid government ID, original at photocopy ng PSA birth certificate, certificate of good standing mula sa DLG o NYC, katunayan ng serbisyo gaya ng election returns, appointment paper o DLG certification, notarized affidavit na nagpapatunay na hindi ka kaanak ng incumbent officials sa inyong lugar. Para sa mga appointed SK officers, performance rating na may satisfactory o mas mataas pa. Ang lahat ng ito ay dapat dalhin sa CSC Regional Office na may jurisdiction sa inyong barangay o sa pinakamalapit na CSC Field Office. Mahalagang tandaan, ang CSC ay may karapatang ang anumang SCOE kung mapapatunayang may mali, peke o kulang ang dokumento. Kaya siguraduhing totoo, kumpleto at malinaw ang lahat ng iyong ipapasa. Ang layunin ng SCOE ay hindi lamang para bigyan ka ng pribilehiyo, kundi para kilalanin ang kabataan bilang haligi ng mabuting pamahalaan. Kabataan, ang serbisyo mo bilang SK ay hindi natatapos sa barangay. Ito ay simula pa lang ng mas malawak na paglalakbay, patungo sa propesyonal na paglilingkod sa bayan. Kaya kung nakatapos ka ng buong termino, kung naglingkod ka ng tapat at may malasakit, ito na ang oras mo para mag-apply sa CSC at kunin ang iyong Sangguniang Kabataan Official Eligibility. Isang hapang ito tungo sa kinabukasang ikaw mismo ang huhubog. SCO, karapat-dapat, kinikilala, kabataang lingkod bayan. Para sa kabataang Pilipino, ang serbisyo ay simula ng asenso. Nanilbihan ka bilang SK, ngayon ikaw naman ang kikilanin. Kung kwalipikado ka, mag-apply na sa iyong CSC Regional Office. Anong posisyon sa gobyerno ang gusto mong pasukin gamit ang SCOE mo? Matagal mong inalay ang iyong oras at lakas sa paglilingkod. Hindi mo ininda ang pagod, ulan o init dahil para sa iyo ang mahalaga ay ang kabataan at ang kinabukasan ng iyong barangay. Ngayon kabataan, panahon mo naman ang kilalanin. Sa ilalim ng Civil Service Commission Resolution No. 250-752, ang iyong tapat na serbisyo ay may katumbas na pagkilala, ang Sangguniang Kabataan Official Eligibility o SCOE. Hindi lang ito certificate. Ito ay pruweba ng iyong kakayahan.
Ito ang tulay para makapasok ka sa serbisyo sibil. At higit sa lahat, ito ay simbolo na ang kabataan ay may puwang sa pamahalaan. Kaya kung ikaw ay SK official na naglingkod ng tapat, kumilos ka na. Ihanda ang iyong mga dokumento, magtungo sa pinakamalapit na CSC Regional Office, at i-claim ang pribilehiyong ikaw mismo ang pinaghirapan dahil ang serbisyo mo ay karapat-dapat kilalanin. SOE, Serbisyong Kabataan, Karapatang Kinikilala, hatid ng Civil Service Commission para sa kabataang Pilipino. Ang tunay na serbisyo ay nagsisimula sa puso. Mag-apply na sa CSC Regional Office simula na ngayong buwan. Dalhin ang iyong karanasan, dalhin ang iyong malasakit, ipagmalaki ang iyong para sa kabataan na naglingkod, may gantimpala ang bayan. Kung ikaw ay dating SK official o kasalukuyang SK leader, handa ka na bang i-claim ang iyong civil service eligibility mula sa CSC? Comment mo ang barangay mo at kung ilang taon ka nagsilbi. Ipahayag ang iyong saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EDOXDC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.